Hello mga kapatid, God bless, good morning. Thank you Lord. Ayun mga kapatid, laging God bless, good morning sasabi ko. Lagi akong magawa nito nagpipilm. Ay, umaga. Thank you Jesus. Ayun. Salamat sa Panginoon sa araw na ito. Praise God. Thank you Lord. Ayun, kamusta kayo mga kapatid? Salamat sa araw na ito na patuloy pa rin na tayo ay nasa salita ng Lord. Ito laging ating pinagbulay-bulayan, nagigising tayo at natutulog ng ito yung laman ng ating puso at isipan, ang pagpupuri at pagpasalamat sa Panginoon, hindi lang dito sa pagpipilm ito. Para nga tayo nakababad sa batis, sabi nga, praise God, thank you Lord. Ayun. Thank you Jesus. Ang verse of the day natin mga kapatid ay Unang Hari, 1 King 21 verse 25. Hallelujah. Dahil sa mga sulsol ni Jezebel, walang kapantay sa mga kasamaang ginawa ni Ahab sa paningin ni Yahweh. Ayun, walang makapantay sa kasamaang ginawa ni Yahweh dahil kasusulsol nitong si Jezebel. Naranasan nyo ba? May mga Jezebel sa panahon ito o baka tayo itong Jezebel na ito mahilig manulsol. Mayroong ina na masahol kay Jezebel, yung anak ay pinagsasabong na parang manok. Sulsulan niya yung isa, susulsulan yung isa. Ayan, pagka may pagka-disable ang nanay o ang tatay, ang gulo ng pamilya, hanggang sa kapuapuhan niya. Hindi si Jezebel yung pinag-usapan dito, kundi tayo. Baka tayo may pagka-espiritu ni Jezebel ay mag-isip-isip at magbago-bago. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa araw na ito. Itong verse na itong pagsimula namin, may paalala ka sa amin. Hindi si Jezebel yung pinag-usapan dito. Tapos na sila, kami ngayon ang pinalalahanan mo na ang bawat isa sa amin may pagka-Jezebel, kaya at may pagka-haring Ahab na ito na madali masulsulan. Itong lahat ay kami ang kausap mo, Panginoon, at may paalala ka sa amin, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ginawa niya ang mga mahalay na kasalanan sa magitan ng pagsamba niya sa mga Diyos-Diyosan, gaya ng mga Amoreo na pinalayas ni Yahweh noong pumasok ang bayang Israel sa lupaing iyon. Hindi lang yun. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, paggawa ng kasamaan, panlalamang sa kapwa. Hindi lang sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yung mga kasamaan na ginagawa, hindi nakita yung kabutihan na ginagawa ng kapatid, ng kapwa, kundi pagkarinig ng sulsul, doon agad may makikinig. Ayun, tayo ang kausap mo ng Panginoon dito, mga kapatid. O, baka naman tayo to si Jezebel, mga kapatid. 1 King pa din, 21 verse 1 hanggang 5. Ayun, malapit sa palasyo ni Haring Ahab sa Jezreel, sa Samaria, ay may isang ubasan na pag-ari ni Nabot. Yun, sinabot dito, o tayo ay ito'y dito sa papel ni Nabot. Isang araw sinabi ni Ahab kay Nabot, ibigay mo sa akin ang iyong ubasan, gagawin kong taniman ng gulay sapagkat malapit ito sa aking palasyo. Papalitan ko ito ng mas mainam na ubasan o kung gusto mo naman, babayaran ko na lang ito sa tamang halaga. Hallelujah. Diba? Huwag tayo magpabayad para lang doon sa kung ano man yan. Ngunit ganito ang naging sagot ni Nabot, minana ko pa po sa aking mga ninuno ang ubasang ito, hindi papayagan ni Yahweh na ibigay ko ito sa inyo. Ayan. Hindi lang yun, yung pag may inalok sa atin na kasamaan pala, yung manindigan tayo, ibig sabihin mga kapatid, inalok ka ng kung anong bagay para lang sa kasamaan nitong mga sakim at ganid na nagsusulsulan, ay manindigan tayo kahit wala tayong kakampi dito sa digdig nito, kakampi natin ang Lord. Ayun ang ibig sabihin nun. Hindi lang kung yun talagang, kasi tapos na sinapot. Itong mga kasaysayan to, pinag-aralan natin, may matutunan tayo dito at kung tayo ay dito pala sa na to, sinabot, si Ahab o si Jezebel, isa sa atin. Hindi sila pinag-usapan kundi tayo. Amen. Verse 4 hanggang 5, umuwi si Ahab na malungkot at masama ang loob dahil sa sagot ni Nabot. Nagkulong siya sa kanyang silid, hindi makausap at ayaw kumain. Lipitan siya ng asawa niyang si Jezebel at tinanong, ano bang problema mo at hindi ka makakain. Ayan. Ito, pag ganito ang may mundo ka ng pamilya ng ganito, imbis na payuhan ng mabuti, susulsulan pa at gagawa pa ng masama. Ang sagot sa kanya ni Jezebel, para ka namang hindi hari ng Israel. Halika na, kumain ka at huwag ka nang malungkot. Ibibigay ko sa iyo ang ubasan ni Nabot. Ayun, gumawa ng kasamaan to si Jezebel. Kung tayo ay napatayo dito sa karakter ni Nabot at ginawan tayo ng masama, pinagtulungan itong mga sulsulan ng sulsulan, huwag tayong mangamba. Bahala ang Panginoon dyan. Pinapatay ito ni Jezebel to si Nabot para makuha yung
kanyang lupain na ayaw niya bigay. Kumuha kayo ng 2 sinungaling na saksi, sabi nito si Jezebel. Harap ng ganito, sumbong laban sa kanya, nilapastangan niya ang Diyos at ang hari. Pagkatapos, dalhin ninyo siya sa labas ng lungsod at batuhin hanggang mamatay. Ayun, binato na hanggang mamatay ito si Nabot. Sipin mo yun, Lumabas ang 2 bayarang saksi at siya'y pinaratangan ng ganito, nilapastangan ni Nabot ang Diyos at ang hari. Kaya't sinabot ay inilabas sa lungsod at binato hanggang mamatay. Ayun, binato hanggang mamatay. Minsan tayo ay hindi naman namatay. Physically, yung lahat ng nagawa mong kabutihan. Pagbintangan ka ng kung ano-ano ng sarili mong mga kamag-anak o kapatid para lang ipahamak ka. No, walang problema yun kasi ang Lord naman ay kasama natin. Kaya minsan tayo tumanggap ng bayad niya, minsan papasunod ka na kung ano-ano nang ipasabi sa iyo. Lahat ito ay may paalala sa atin mga kapatid. Sabi naman agad siya kay Jezebel, patay na po si Nabot na taga Jezreel. Ayun, pinatay nila dahil doon sa sinabot naman yun. Tayo buhay na buhay at patuloy na nalig sa Panginoon. Hallelujah. 13 hanggang 21 yun, basahin na natin tuloy mga kapatid. Pagtanggap ng ganoong balita, nagpunta si Jezebel kay Ahab at sinabi, hayan, kunin mo na ang ubasan. Ubasang hindi mo mabili kay Nabot, hindi na siya makatutol, patay na siya. Nang malaman ni Ahab na patay na si Nabot, pumunta siya sa ubasan upang angkinin iyon. May mga nangyari taga ngayon hanggang sa panahon ito mga kapatid. Minsan kung tayo na tayo dito ay kilala tayong ganun, ay manalig lang sa Panginoon at magtiwala. Sinabi ni Yahweh kay Elias na taga Tisbe, puntahan mo agad si Haring Ahab sa Samaria, makita mo siya sa ubasan ni Nabot, naroon siya upang kamkamin iyon. O hanggang mula noon may mga ngamukam. Ayun, kung tayo dito kay Nabot, buhay pa rin tayo, ibig sabihin. Hindi pa tapos ang Panginoon. At hindi naman tayo mamatay dahil nga umaasahan tayo at nagtiwala sa Panginoon. Sabihin mo sa kanya, pagkatapos mong paslangin ang tao, kukunin mo pati ang kanyang arairian kung saan hinimod ng mga aso ang dugo ni Nabot. Grabe. Doon din himurin ng mga aso ang iyong dugo. Sabi ng propeta dito kay Ahab. Dahil naman kasusulsul nito nga si Jezebel, mga kapatid. Sinabi ni Ahab kay Elias, nakita mo na naman ako, aking kaaway. Sagot naman sa kanya ni Elias, sinanap kita muli sapagkat nalulung ka na sa paggawa ng masama sa paningin ni Yahweh. Sabi naman ni Elias, Hallelujah 21, malagim na parusa ang babagsak sa iyo. Ganito ang ipinasabi ni Yahweh, itatakwil kita, lilipulin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata. 22, paparusahan kita tulad ng ginawa kong sa angkan ni Jeroboam. Ito kasi Jeroboam, pinarusahan din ito ni Yahweh, na anak ni Nebat, at sa angkan ni Baasa, na anak ni Ahasiya, sapagkat ginalit mo ako at hinimok mo ang Israel sa pagkakasala. Ito naman ang pahayag laban kay Jezebel. Si Jezebel ay lalapain ng mga aso sa loob mismo ng Jezreel. At nangyari nga ito dito kay Jezebel dahil wala siyang kasing sama. Ayun, sino ngayon sa panahon ito? Tumanda ng sulsul, nagmukha ng aso, sulsul dito, sulsul doon. Ayaw pa rin tumigil. Sino man sa angkan ni Ahab ang mamatay sa bayan ay kakainin ng mga aso. Sino mang mamatay sa bukid ay kakainin ng mga buwitri. Ayan ang nangyayari doon sa mga taong sulsulan ng sulsulan. Kasusulsul, walang tigil. Ito mayroon pagka Jezebel sa panahong ito, tumanda wala nang ginawa kundi walang malabas sa bibig kundi puro kasamaan. Ito si Jezebel nga, nusulsulan yung asawa niya para mawa ng kasamaan. Sa panahong ito, mayroon mga magulang na gano'n. Mayroong kapatid na gano'n, sulsulan ng sulsulan. Kasi isang gumagawa ng buti, yun pa ang minamasama. Siguro espiritu ni Jezebel yung sumasa kanya, mga kapatid. Salamat sa Panginoon, hindi sila pinag-usapan sa panahon ito. Kung tayo man ay na-enkwento si Jezebel na wala ginawa kung hindi magsulsulan, ay basta tayo manindigan at magpatatag sa Panginoon. Bahala ang Lord dyan. May palala sa atin itong sitang to. Ito si Jezebel, hihimurin daw ng aso, yung kanyang bangkay, sa loob mismo ng Jezreel. Doon din mangyayari kasi nga doon niya ginawa, di kahiya-hiya. Nautas silang kahiya-hiya na paraan. Para din si Haman, di ba mga kapatid?
yung hinangad niya kay tungkol kay Mordecai sa kanya nangyari. Itong asawa niya at mga tagapayo niya, pinapayuhan pa siya ng puro kasamaan, napagawa ng bitayan. Ayun siya tuloy ng bitay. Kaya tunay nga naman na napakabuti ng Diyos. Kailangan makinig ka sa payo ng mabuting tao. Huwag doon sa puro kasamaan. Siyempre yun, walang kapantay ang kasamaan na ginawa ni Ahab dahil kasusulsul ng asawa ng Jezebel. Thank you Lord sa mga salitang ito. Hindi sila ang tinutukoy dito, tayo ngayon mga kapatid. Baka tayo tumanda na wala pa rin tayong ginawa. Sulsulan yung mga anak tayo para magsabong na parang manok. Ay nabubuhay lang tayo na lang kabuluhan pag ganun mga kapatid. Lahat ng ito may paalala sa atin. Hindi sila ang pinag-usapan kundi tayo may paalala. Kung tayo ay inaaso nitong si Jezebel, tiis-tiis lang, wala tayong gawa. At saka layo na din kasi yung mga ganun tao, wala ka naman katwiran dyan kasi nga sagad na nga sa buto ang kasamaan. Sabi nga Diyos, mag-aralan natin. Masama daw patuloy na magpakasama at ang matuwid ang tuloy sa ganung pamumuhay. Kaya kung ikay matuwid, balik ka ng balik doon sa mga aso na wala nang ginawa ka na magsulsulan, ay talaga namang maging miserable ang buhay mo. Kaya dahil sa salita ng Lord, ayun, nakalaya tayo doon sa kasamaan ni Jezebel. Sino ba si Jezebel? Baka tayo ay katulad doon si Jezebel, kaya tayo magtigil-tigil na mga kapatid. At kung tayo naman ito si Ahab na wala nang ginawa kundi magpasulsul din, maturing ang hari ay iingot-ingot. Ayan, di tuloy napahamak siya. Nang marinig ni Ahab ang mga sinabi ng propeta, ayun, mayabang pa siya. Sabi kay Elias, nakita mo ikaw doon kaaway niya. Nung sinabi naman ni Elias, ay nang marinig ni Ahab ang mga sinabi ng propeta, pinunit niya ang kanyang damit. Nagsuot ng damit panluksa kahit sa pagtulog. Nag-ayuno siya bilang tanda ng malaking kalungkutan. Ito naman si Ahab, nagsisi naman siya, nag-ayuno siya, tanda ng kalungkutan, o hari pa yun. Pero mayroon sa panahong ito nang may pagka-Jezebel na, ay dangan, nilumpo na ng Panginoon, ayaw pa rin tumigil, kapanunulsul, mga kapatid. Grabe. Ayun, 29, napansin mo ba kung paano nagpakumbaba sa harapan ko si Ahab? Sapagkat nagpakumbaba siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya'y nabubuhay. Ngunit pagkapatay niya, paparusahan ko ang kanyang angkan. Ayan. Kung tayo man ay may pagka-Jezebel na ito, paparusahan daw yung ating angkan. Kaya tayo ng mga nanay or tatay, may pananagutan tayo sa ating mga gagawin, yung anak na turuan natin magpakabuti para huwag maparusahan, huwag yung sulsulan ng sulsulan, mga kapatid, piskat. Yung panunulsul kasi, at huwag din naman tayo magpasulsul, pag nagsulsulan, naniniwala naman, Kaya walang patutunguhan ang mga buhay, sulsulan ng sulsulan, kaya may matutunan tayo dito sa mga salitang ito. Tunay nga na napakabuti ng Diyos. Ayan. Huwag tayo makinig sa mga sulsul at huwag din tayo magpasulsul mga kapatid. Ayun. May nagawang mabuti sa yung kapatid mo, nasulsulan ka lang mga kapatid mo kamukha ni Jezebel. Ay, naniwala ka naman. Yung kabutihan ng gumawa ng buti, nakalimutan mo. Dahil mas pinakinggan mo yung sulsul. Di ba mga pagsusulsul na yung wala talagang patutunguhan ng mabuti yan. Patungo sa kapamakan yan. At tinan mo to si Jezebel. Matay daw sa loob ng Jezebel at hihimurin ng aso ang kanyang bangkay. Ayan, nangyari ngayon. Yun, kadugtong dito ay lang yan. Sobrang haba kung isama pa natin mga kapatid. Kaya ito lang yung outline natin ng ating susundan. Ayun ang pinag-usapan dito kung tayo may pagka-Jezebel ay tumigil-tigil na. Thank you Lord sa mga salitang ito. Ito siya, pag marinig niyo yung sinasabi ni Elias, nagpakumbaba siya kay Yahweh, pinunit niya yung kanyang damit, nakita naman ng Panginoon. Kaya hindi daw niya parusahan habang nabubuhay si Ahab, pero pagkapatay daw ni Ahab, paparusahan daw ang kanyang angkan. O, isipin mo. Kaya kailangan natin maging matinong magulang, turuan natin ating mga anak, mga apo na huwag magsulsulan. Thank you Lord sa mga salitang ito. Hallelujah. Patuloy nga na minsan tayo mga kapatid, kung ating mga kapatid may kanya-kanya ng pamilya o wala tayong magawa doon, pero yung ating angkan, yung ating mga anak, mga manugang, mga apo, yun ang ating focus ngayon. May magawa tayo, maturuan natin silang buti. Kunyari yung anak natin, yung apo mo doon sa isang anak mo, pantay yung pagtingin mo, hindi yung sulsulan mo ng sulsulan, hindi naman nakakabuti sa iyong sarili, lalo na. Hallelujah. At huwag tayo magpakahangal at huwag tayo magpaka-Jezebel. Dapat tayo ay maging matino at
Yung mabubuti ay ituro natin, huwag sulsul ng sulsul, ano mga kapatid. Thank you Lord sa mga salitang ito, may matutunan tayo. Hindi si Jezebel ang pag-usapan to tayo. Kung tayo may pagka-Jezebel, tumigil-tigil na. Kung tayo may pagkaahab, sakim at ganid, o mayroon na nga siyang namahawak na lupain at hari pa sa yung ubasan ni Nabot. Gusto pang kamin. O tingnan mo, yung tuloy. Napursahan siya pati yung angkan niya. Kahiya-hiya yung kanilang inabot dahil sa pagiging sakim at ganid nila. Kaya dapat may matutunan tayo dito. Yes, God, thank you Jesus sa mga salitang ito na patuloy natin na pagbulay-bulayan at tayo nga ay mag-isip-isip para tayo nga ay huwag maparusahan. Amen. Thank you Father God in heaven. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Amen. Glory to God.